Mas kuha tayo ng ulam ng mayayaman. Diba? Mukhang mayaman yan. Ulam. Ano pa yan? Naka-cover. Nung last pa yan na binuksan. And then ito kanin. Siguro yung kanin namin mga ano na yan. 4 na araw na. 4 na araw na siguro to. Pero okay naman yan sa ref. Hindi naman yung mapapanis. Tuturuan ko kayo kung paano mag-microwave ng kanin na hindi matigas. So, medyo madami siya. Hatiin lang natin. And then, syempre, check natin kung okay pa, diba? Pwede pa yan. Kasi naka-ref naman siya. Mas maganda nga sa sa kanin na naka-ref lang. Ay, mali pala yung plato na ginamit ko. Sige, yaan mo na lang. Ito yung ating pangmayaman na ulam. Bukas na yun. Tira ko lang yun last time. Mali pala yung ginamit kong plato. And then, mix na lang natin yan. Gusto ko kasi talaga pag kumakain ako ng ito. Mas gusto ko yung may asin or kaya lang wala kami iodized salt dito. So, pwede na yun. Tabi na lang natin yan. And tapos itong natira, balik natin sa ref. Okay, kuha tayo ng tissue. Yan. And then, basahin mo yung tissue. Yan. Pabasa na siya. Ito kasi sinabay ko na lang kasi yung sardines para mas malalo siyang mas mainit. Yan. Ilagay natin dyan. Tapos i-cover mo yun. Lahat dapat ng kanin naka-cover siya ng tissue paper na nabasa. And then, iset natin siya ng mga maybe 2 minutes. So, ayan siya guys. Diba? Sobrang yan, ang itsura. Hindi siya matigas. Yan ang kinagandaan pag tinakpan nyo ng tissue paper na may nabasa. Kasi, yung kanin, hindi siya matigas. Kasi usually guys, pag mina-microwave mo yung kanin, tapos minsan niya kahit takpan mo yung sa taas niya, matigas pa rin. Pero ito, tingnan mo. Sobrang lambot. Parang bagong saing lang.